ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang kabutihan ng isang tao madalas ay napapatunayan sa gawa at hindi sa salita. Dahil pwede kang maging mabait mga kapuso sa harap ng ibang tao, tapos pagtalikod nila ay sisiraan mo sila. Ikaw ka barangay, paano mo binago ang ganitong klase ng pag-uugali mo? Dear Papa Dudut, hello po, ako po pala si Jamie, 27 years old at working sa isang private company sa Mandaluyong. Aminin ko po na medyo na-addict ako sa programa ninyong Barangay Love Stories noong naikwento sa akin ng kaibigan ko na naitampok niyong araw ang storya na pinadala niya sa inyong istasyon noong isang buwan. Simula noon ay naging interesado na po akong makinig sa mga kwentong binabasa ninyo sa tanghali. Sobrang gaganda po kasi papadudot ng mga sulat na pinapadala ng ating mga kabarangay kaya na-inspire po akong magpadala din po ng kwento ko. Papadudot, laki po ako sa isang religious family. Palasimba ang mga magulang ko at kasakasama nila ako sa church service namin kahit noong maliit pa lamang ako. May pagka-konserbatibo po ang parents ko pero mabait naman sila sa akin. Lalo na ang papa ko na isang teacher. Sa katunayan, sa kanya ko po naman ay yung hilig ko sa pagkakawang gawa kaya naman kung wala akong pasok sa opisina ay nagbobolontaryo ako sa simbahan namin. Sa barangay o munisipyo o di kaya ay sa mga private organizations sa Metro Manila. Maluwag po kasi sa dibdib ang pakiramdam kapag tumutulong ka sa mga nangangailangan. Sa paraang hindi ka nag-i-expect ng kapalit. Yun din po ang turo sa simbahan na kinalakhan ko at magpahanggang sa ngayon ay dala ko pa rin. Paulit-ulit din po ang sinasabi ng mga magulang ko na hindi ko kailangan maging mayaman upang makatulong sa kapwa. Bagay na pwede natin gawin sa pamamagitan ng pagkakawang gawa. Good morning, Ma! Ay, good morning, Nak! Wala ka bang pasok ngayon? Wala po, Sunday po kaya ngayon. Nakalimutan nyo na? Ay, naku, oo nga pala, nawala sa isip ko. Ay, may nag-text. Basahin ko lang, ha? Hala talaga tong auntie mo. Ang daming kwento. Parang ang juicy ng usapan nyo Juicy talaga kasi tong tiyahin mo may bagong chika sa akin. Naalala mo ba yung second cousin mo? Yung pumatid sa'yo nung bata ka pa? Opo, naalala ko po siya. Hanggang ngayon nga kita pa rin yung peklat ko sa tuhod dahil sa pagkakadapa ako Ano pong meron sa kanya ngayon, Ma? Bakit siya chinichika ni auntie sa inyo? Ayun, mukhang nakarma na, anak. Mantakin mo ba namang nabuntis? Tapos ang malupit pa, walang tatay yung magiging anak. Hindi raw alam kung sino ang ama kesyo ang dami-daming lalaki na kinakama. Ayun, problemado siya, damay pati mga magulang niya. Ma! Yung bibig niyo naman po. Bakit ba? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi lang pala maldita yung batang yun, may pagkamaharot din. Ma! Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Kawawa na nga po yung tao Kayo na ang may sabi, problemado po sila. Hindi naman po yata maganda na pinagsasalitaan nyo sila ng ganyan. Ano bang mali sa sinabi ko? Wala naman, di ba? Totoo naman na maharot siya. Kasi kung hindi siya magpapabuntis kung kani-kanino. Ay, kung bakit kasi may ganyang klaseng mga anak. Naturingang babae, hindi marunong pangalagaan ang sarili. Sigurado, di rin naman nagkulang ang mga magulang niya sa kapapaalala sa kanya ng mga bagay-bagay. Pero siya tong suwael.
Naniniwala po ako na may dahilan ng pinsan ko kung bakit siya ganun, Ma. May dahilan ba ang pagiging maharot? Akala ko inborn ng pagiging malandi at makate. Ma, tumigil na nga po kayo. Hindi po nakakatulong mga panguhusga nyo. Tsaka bakit po kayo ganyan magsalita? Ang sasakit ng mga sinasabi nyo. Hindi naman po ganyan ang turo ng pastor natin sa simbahan Hindi nga, pero hindi rin naman tinuro ang magsinungaling. Kaya alam ko wala akong nilalabag na aral sa Biblia sa pagsasabi ng totoo. Malandi ang pinsan mo! Kawawa naman yung mga magulang niya na naghihikaw sa pagtatrabaho para lang pagtapusin siya ng pag-aaral. Tapos ganun lang isusukli niya? Napakawalang utang na loob! Ni hindi pa nga nakakatulong sa pamilya nila nagdagdag pa ng palamunin. Hey! Nako Jamie, mabuti na lang malayong-malayo ka sa pinsan mong yon kasi sinasabi ko sa'yo, wala nang direksyon ang buhay nun. Pariwara! Sakit sa ulo! Isa lang siyang palamunin! Ay. Kumain na po ba kayo, Ma? Hindi pa! Bakit? Sabay na po tayo. Para naman magkalaman ang sikmura nyo at hindi yung kung ano-anong masasamang bagay ang lumalabas sa bibig nyo. Kilabutan naman kayo sa mga pinagsasabi nyo, Ma. Kita mo tong batang to? Kailan ka ba natuto magsalita ng ganyan sa mama mo? Kung maririnig ng papa mo yung tono ng pananalita mo sa akin, naku! Pagagalitan ka nun! Kung kayo po ang maririnig ni Papa at kung paano nyo pinagsalitaan ng hindi maganda ang pinsan ko na pamangkin ninyo, ay nako, ewan ko na lang talaga, Ma. Nagsasabi nga lang ako ng totoo! Ano pong masama doon? I'm sure po na yung totoo na alam at sinasabi nyo, maliit na porsyento sa totoo talagang kwento at dahilan nila, Ma. Hindi nyo naman po nasusubaybayan yung pamilya nila. Tsaka wala naman kayong pakialam sa kanila dati, di ba? Tapos ngayon bigla kayo nagka-interest ng dahil lang sa kwentong narinig ninyo. Hindi po magandang ugali yan, Ma. Basta! Hindi ko na kailangang malaman pa ang buong katotohanan para hindi ako makapagsabi ng opinyon. Sapat na ang mga narinig ko. Hey! Hala sige, magluluto na ako ng almusal natin ng papa mo para sabay-sabay na tayong kumain. Pagkatapos mag-almusal, magsisimba tayo. Ipagdarasal ko na sana ambunan ng grasya ang pamilya ng pinsan mo para hindi naman puro kamalasan ang nangyayari sa kanila. Hay! Ganun yata kapag hindi malapit sa Diyos at palasimba. Naman magluto na lang po tayo ng almusal. Nagugutom na ako. Inuna nyo pa kasi ang pakikipagchismisan Ikaw na bata ka ha? Sumusobra ka na talaga sa mama mo. Papa Dudut, hindi naman po talaga tsismosa ang mama ko pero simula nang mag-pandemic ay naging hobby na po niya ang pakikipagchismisan online sa mga kaibigan at kapitbahay namin. Nung una ay wala namang kaso dahil sabi niya ay nakikipag-bonding lamang siya pero habang tumatagal ay parang nag-iba na po ang ihip ng hangin. Housewife po ang mama ko at bata pa lamang ay tutok na siya sa akin. May business naman siya kung saan ay nagbe-bake siya ng mga pastry products at binibenta niya online. Kaya kahit papaano ay may pinagkakabalahan siya sa bahay pag nasa work kami ni Papa. Kaya lang kapag madalang po ang orders, nagtetelebabad po si Mama. Kausap ang mga kaibigan niya abroad at dito sa Pilipinas. At ngayon na pwede nang lumabas ay may mga araw na nakikipag-meet siya sa mga ito para sumagap ng latest chismis. At yun nga po ang mga kwento na sinishare niya sa akin. Papa Dudut, wala naman pong kaso kung gusto lang akong i-update ni Mama sa mga nangyayari sa paligid niya, kaso minsan kapag nagbibigay na siya ng opinyon tungkol dito tapos tipong hinuhusgahan na niya ang isang tao o pangyayari ay aaminin kong medyo na-stress ako. Masakit po kasing magsalita si Mama dahil prangka siyang tao. Pero kahit na alam kong sabi niya lang yon, ay hindi pa rin po magandang ugali ang magsalita ng hindi maganda, lalo pat hindi yun ang turo ng simbahan. Kapag may pagkakataon na na-overwhelm ako sa mama ko, nagiging takbuhan ko po si Kyle. Kaopisina ko siya at kaibigan na masugid ko ring manliligaw ng mga panahong yon. Bakit nakasimangot ka? Hindi mo ba gusto ang pagkain mo? Ay, gusto. Paborito ko tong chicken curry ng mama ko kaso ewan. Parang wala akong gana Feeling ko busog ako, ganun. Mukha ka ring stressed. Kanina pa sa lubong yung mga kilay mo. Ay talaga ba?
Hindi talaga ako magaling magpanggap na hindi ako stressed. Ayos lang bang malaman kung bakit stressed ka? Tungkol ba yan sa trabaho o may iba pang dahilan? Well, kasama na work pero mas dahil sa pamilya. Yung mama ko kasi nakaka-stress. Okay lang ba na i-share ko sa'yo, Kyle? Baka kasi mabigyan mo rin ako ng advice kung ano yung gagawin eh. Baka rin kasi may maitulong ka sa akin para mabago tong mindset ko tungkol sa kanya. Sige, tingnan natin. Mama ko kasi nahihilig sa chismis ngayon. Hindi naman siya dating ganun. Tahimik lang na tao yun. Parang walang pakialam sa buhay ng ibang tao. Tapos nitong nag-pandemic, nagsimula yung pakikipagkwentuhan niya sa mga kaibigan at kamag-anak namin online. Okay. Wala naman ako nakikitang masama doon. Oo nga. Kung paminsan-minsan siguro walang masama. Kaso pinanay-panay ng mama ko eh. Ginagawa niyang almusal, tanghalian at hapunan ng chismis. Pati nga rin panghimagas niya, chismis! Pambihira talaga. Tapos ayun, kapag may bago siyang nasagap na pinag-uusapan online, sinasabi niya kagad sa akin. Kaya lang kasama na rin dun yung sarili niyang opinyon na madalas ikasakit ng ulo ko. Kung magsalita kasi si mama, parang hindi tinuruan ng good manners and right conduct. Direct to the point nga pero mapang-insulto naman. Tama ba yun? Depende kung paano niya sinabi. Pero kung makakasakit ang tao ang pagsasabi mo ng totoo dahil may kasamang insulto, mali yun. Iyon nga ang sinasabi ko sa kanya. Na sige, nagsasabi lang siya ng opinyon pero hindi pa rin tama na parang hinusgahan na niya yung tao. Ay, naalala ko nung bata pa ako. Lagi nilang sinasabi sa akin ni Papa na masama ang magsalita ng hindi maganda sa kapwa natin. Na kesyo, iba-iba tayo ng pinagdaraanan sa buhay, kaya importante na maging mabuti tayo kahit sa mga hindi natin kakilala o kahit pa dun sa mga taong ginawan tayo ng masama. Kaya nga kahit ang hirap maging mabuting tao, araw-araw kong sinusubukan. Tapos biglang nawala sa isip ni Mama yung tinuro niya sa akin. Ba't naman ganun? Minsan nakakapagsalita talaga tayo ng hindi maganda dahil sa bugso ng damdamin. Pero hindi naman ibig sabihin nun masamang tao na tayo, Jamie. Siguro ang nangyari sa mama mo, nadala siya sa kwentuhan ng di sinasadya. I'm sure di magtatagal marirealize din ng mama mo na mali ng mga sinasabi niya sa iba. Sana nga ganun yun. Kasi kilala pa naman siya sa amin na palasimba. Tsaka alam naman natin na gulo lang ang dala ng pakikipagchismisan, di ba? Ayoko may makaaway ang mama ko na kung sino. Lalo pat hindi sanay ang pamilya namin sa skandalo. Sa tingin ko hindi naman naabot sa ganon. Basta alam ng mama mo limitasyon niya. Tuwing pagkatapos siya magsimba, baka nare-realize naman niya na sumusobra siya sa pagbibigay ng opinyon niya. Kaya maniwala ka sa akin. Magiging okay din ang lahat. Sabi mo naman hindi siya dating ganon. Kaya baka ngayon lang yan kasi pandemic. Ay. Thank you, Kyle ha. Kasi gumaan talaga yung loob ko dahil sa mga sinabi mo. Wala yun. Huwag ka na masyadong magpaka-stress. Kasi tingin ko di ka naman nagkulang. Pinapaalalahanan mo naman siya, di ba? Oo, pinapaalalahanan ko siya. Yun naman pala eh. Ginawa mo na ang part mo. Kaya kalmahan mo lang. Hayaan mong gawin din niya ang part niya. Malaki ng mama mo. Alam na niya ang tama at mali. Sa bagay, hindi na siya baby. Kaso minsan parang bata pa rin talaga umasta eh. Ganun daw talaga pag tumatanda, nag-iisip bata. Seryoso ba? Sa iba raw, oo. Pero depende sa tao. Ay naku, mabuti pa kumain na lang tayo. Bigla akong ginanahang kumain. Aaminin ko po na medyo napaisip ako mabuti sa mga sinabi at pinayo sa akin ni Kyle, Papa Dudut. Siguro nga ay tama naman siya sa sinabi niyang hindi naman intensyon ni Mama na manira ng kapwa dahil alam naman ito ang tama at mali. Alam din ni Mama na hindi magandang gawain ang pakikipagtsismisan dahil aware naman tayo na madalas ay buhay ng ibang tao ang pinag-uusapan natin dito. Sadyang malaking dagok lamang po talaga ang pandemic dahil natutunan nating kumustahin ang isa't isa. Lalo na't walang kasiguraduhan ang buhay ng tao, lalo nitong nakalipas na 2 taon kung saan kasagsagan ng COVID-19. Sa kabilang banda ay gusto ko pong isipin na hindi kasanayan ni Mama ang pakikisangkot sa mga tsismisan dahil mahirap na pag nagkataon. Kaya nga hanggat maaari ay pinagsasabihan ko po siya at
Pinapaalala sa kanya ang mga turo ng simbahan na dapat niyang i-apply sa tunay na buhay. Isa na nga po doon ay yung huwag maging mapanghusga o mapanghamak ng kapwa dahil sino ba naman sa atin ang pinanganak na perpekto? Wala naman, hindi ba? Kaya lang hindi ko po akalain na pepersonalin ni Mama ang pagtawag ko ng pansin sa pagiging chismosa niya. Dahilan para madismaya siya sa akin at sabihan akong pakialamera. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Simula nga po nang pansinin ko ang pagiging chismosa ng mama ko at pagsabihan siya ay sumama talaga ang loob niya sa akin. May punto na hindi na niya ako kinakausap ng madalas kagaya dati kaya medyo nag-alala po ako. Napansin na rin kasi yun ni Papa kaya na-open ko po sa kanya ang mga nangyari. Sinabi lang niya sa akin na intindihin ko ang mama ko dahil yun din ang ginagawa niya kapag sa kanya naman ichinichismis ni Mama ang mga kwentong nasasagap nito sa labas at sa social media. At dahil hindi ko naman po kayang tiisin ang mama ko kaya sinunod ko na lamang po ang payo sa akin ni Papa. Nag-sorry din ako kay Mama kung na-offend ko siya. Sinabi naman niya sa akin na ayos lamang daw dahil mali rin na nag-react siya kaagad. Eventually ay nagkasundo naman po kami, Papa Dudut. Sa opisina namin ay palagi po akong kinukumusta ni Kyle dahil alam niya kapag stress o may malalim na iniisip ako. At dahil ramdam ko po na mabuti siyang tao kaya tiwala po ako sa kanya na mag-share ng mga nangyayari sa bahay namin. Nabanggit ko na nililigawan din ako ni Kyle at nung panahon na yon, plano ko na pong sagutin siya. Mabait po si Kyle, maunawain at maalalahanin. Matyaga rin siya sa panliligaw niya sa akin at nararamdaman ko po na mabuti ang intensyon niya. Kaya nga hindi nagtagal, Papa Dudut ay opisyal ko na po siyang sinagot bilang boyfriend ko. Magaan po sa pakiramdam at masaya po ako ng mga panahon na yon, Papa Dudut. Bagay na gusto ko ring ibahagi sa mga magulang ko. Tinitingnan niyo sa Facebook? Ha? Wala naman. Ito lang artista na idol ko. Binalita lang na sila na raw talaga nung napag-uusapang girlfriend niya. Naku, nakakakilig! Hindi ko po akalain na mahilig pala kayo sa showbiz. Sino ba yung celebrity couple na yan? Patingin nga. Ayoko nga. Baka sabihin mo pa akong chismosa. Grabe naman kayo. Biro lang. Kaya ikaw nak, pag nag-boyfriend ka, dapat yung alam mo na hindi ka iiwan o sasaktan, ha? Ayaw ka na uli naming makitang luhaan ng papa mo, Jamie. Salamat po sa concern, Ma. Ang totoo po… Wala ka bang natitipuhang lalaki, nak? Parang ang tagal-tagal na kasi simula nung may pinakilala ka sa amin ng papa mo. Nasa tamang edad ka na naman para mag-boyfriend. Basta wag ka lang magpapabuntis kagaya ng pinsan mo, ha? O Ma, ayan na naman kayo, ha? Ino-open nyo na naman yung tungkol sa pinsan ko. Kawawa naman po yung tao. Baka nasamid-samid na yun sa kababanggit nyo sa kanya. Wala akong magagawa dyan. Saka bakit ba ako na lang ang laging nakikita mo? Pinag-uusapan din naman siya ng iba nating kamag-anak ka. Tulad na lang nung auntie mo sa Cavite. Alarma siya sa nangyari. Kaya di siya magkanda-ugaga sa kakapangaral sa mga anak niya na mag-aral lang mabuti at wag muna mag-boyfriend. Puro pa naman babae yung mga anak ng tiyahin mo na yon, kaya takot na takot siya. Ang OA nyo naman, Ma. Hindi OA ang tawag doon, Jamie! Ikaw talagang bata ka, lagi mo na lang akong kinokontra. Hindi ko kayo kinokontra. Kayo kaya yung nagsisimula na naman. Kanina paboritong celebrity couple nyo lang ang kinukwento nyo, tapos tumawid na yung kwento kay auntie. Ganun talaga, sanga-sanga na yon. Damay-damay na kumbaga. Mabalik tayo sa'yo. Wala ka pa bang natitipuhang lalaki? Wala ka bang ipapakilala sa amin ng papa mo? Ay naku, Ma, sasabihin ko na po sana kanina kaso hindi nyo po ako pinatapos. Aba, ako ba talaga ang may kasalanan? Ano ba sana yung sasabihin mo? Sasabihin ko lang po na may boyfriend na ako, Ma. Natatandaan niyo po ba si Kyle?
Yung nabanggit ko sa inyo ni Papa na naniligaw sa akin, sinagot ko na po siya. Kung ganon, ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Kailan mo siya dadalhin dito sa atin para makilala na namin ang papa mo? Pwede ko naman po siyang dalhin dito sa bahay anytime, Ma. At saka gusto rin niya po kayo makilala ni Papa. Mabuti. Masaya ako para sa'yo, nak. Ang kailangan na lang namin gawin ng papa mo kilatisin ang gusto yung lalaking nagpapatibok ng puso mo. Kung pasado ba siya sa panlasa namin o hindi. Huwag niyo po masyadong takutin yung boyfriend ko, ah. Ikaw talaga? Anong akala mo sa nanay mo? Katulad ng mga kontrabida sa teleserye na pinapanood ko sa GMA? Ibahin mo ako, mas malala ako sa mga yon. Mama naman eh. Joke lang. Ay, o siya, kumain ka na doon. Nagluto ako ng bulalo. Uy, paborito ko yun! Siyempre, ako pa ba? Best mama in the world po talaga kayo! O kita mo to? Ng bola pa? Hindi po si Kyle ang first boyfriend ko pero pakiramdam ko ay siya na ang last. Ang totoo ay nagkaroon na ako ng unang karelasyon pero hindi naging maayos ang breakup namin matapos niyang mag-cheat sa akin, Papa Dudut. Alam po ng parents ko ang pinagdaanan ko noon kaya naman naging overprotective sila sa akin. Matagal bago ako ulit na in love at naniwala sa true love. Kaya nga special po ang pag-iibigan namin ni Kyle dahil pakiwari ko ay siya na yung sagot sa matagal ko ng hiling na magkaroon ng mabuting karelasyon. At nang sabihin ko nga po kay mama na may boyfriend na ako at sinabi niya gusto nila ni Papa na makilala si Kyle ay na-excite po ako, Papa Dudut. Nag-set up po ako ng date kung kailan ko dadalhin sa bahay ang boyfriend ko. At nang dumating nga ang araw na yon ay kinilate siya ng husto ng mga magulang ko. Pero naging maayos naman po ang opisyal nilang pagkikita at naaalala pa nga ni Papa na minsan ko nang nabanggit sa kanila ang panliligaw ni Kyle. Kaya lang, Papa Dudut, akala ko po ay wala ng side comment si Mama dahil maayos naman ang pakikitungo niya kay Kyle noong kaharap niya ito. In fact, anak na nga kaagad ang tawag niya sa boyfriend ko. Pero pagkalipas lang ng ilang araw ay may mga pasari na siya na kesyo baka lokohin lang ako ni Kyle. Hindi kaya ay ipagpalit sa ibang babae kagaya ng ex-boyfriend ko. Naintindihan ko po na concern lamang siya sa akin pero bakit kailangan niyang sabihin? O di kaya ibigyan ng puwang yung ganong klase ng ideya out of nowhere. Hindi pa po doon natapos sa mga sinasabi ni Mama dahil concern lang siya sa akin, Papa Dudut, dahil ikinumpara rin niya ang pamilya ni Kyle sa pamilya namin. Lumaki po kasi sa broken family ang boyfriend ko, Papa Dudut. Para kay Mama, ayaw niyang matulad sa pamilyang pinanggalingan ni Kyle ang magiging pamilya namin sa hinaharap. Kesyo dapat daw ay humanap ako ng lalaki na kapareho kong mag-isip. Or sabihin na natin na katulad kong naniniwala sa kasagraduhan ng kasal at kahalagahan ng pamilya. Hindi ko po maintindihan kung saan nanggagaling ang mga ganong isipin ng mama ko. Kaya kahit masakit na sa tenga, ay pinagpasensyahan ko ulit siya. Makalipas nga ang ilang araw ay nagsawa na lamang po si Mama sa mga pasaring niya kay Kyle at sa relasyon namin dahil natuon naman ang atensyon niya sa ibang bagay. Yon ay noong may kamag-anak kami na lumapit sa kanya at humingi ng tulong na pinansyal. Good evening po, Ma. O Jamie, nandiyan ka na pala. Mukha pong kararating nyo lang din ah. Saan po kayo galing? Doon sa simbahan natin. Nagboluntaryo ako magwalis-walis ng bakuran at nagbigay din ng donasyon. Ah, okay po. Alam mo ba, ang gaan sa loob kapag nagkawang gawa ka. Siyempre, tahanan yun ng Panginoon. Kaya kahit sumakit tong balakang ko kayuyuko sa pagwawalis, feeling blessed naman ako. Mabuti naman kung ganon, Ma. Maganda na nagbabalik loob na kayo sa simbahan at sa Panginoon. Nga pala, anak, nagpunta rito yung auntie mo nung isang araw. Yung nanay nung pinsan mong maharot. Alam mo ang dahilan? Siyempre, para mangutang ng pera pampacheck up ko no dun sa anak niyang buntis.
Siyempre, bilang likas akong matulungin at may takot sa Diyos, pinahiram ko ng pera. Ma, pwedeng wag niyo na silang tawaging ganyan. Masyado po kasing masakit sa tenga eh. Ay naku, hindi ko kasi mapigilan. Parang automatic nang lumalabas sa bibig ko yung mga bagay na yon. Kagagawa naman nila. Kung nagpakatinulang sana sila, hindi ko sila mahuhusgahan. Pero hindi pa rin po tamang asal yan, Ma. Para naman po kayong walang natutunan sa mga tinuturo sa simbahan. O bakit? May narinig ba sila sa akin nung pinahiram ko ng pera, auntie mo? Wala! Kasi nga, mabuting tao ako. Maawain ako sa mga nangangailangan. Good Samaritan, ika nga. Kaya anong walang natututuhan ang pinagsasasabi mo dyan? Wala nga po narinig sa inyo si auntie nung kaharap niyo siya. Pero ngayon ang dami-dami niyo naman pong sinasabi. Tama po ba yun? Kung hindi naman pala bukal sa loob niyo na pahiramin si auntie ng pera, sana sinabi niyo na lang po na wala kayong mapapahiram. O kung bukal man sa loob niyo, mananahimik na lang kayo at hindi niyo na sila huhusgahan. Paano kayo naging mabuti sa lagay na yan? Paano kayo naging matulungin? Paano kayo naging good Samaritan? Hoy, Jamie! Hindi ko na nagugustuhan yung tono ng pananalita mo, ha? Nagiging bastos ka na sa akin! Baka nakakalimutan mo, mama mo ako! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng pabalang ni pagtasan ako ng boses! Hindi ganyan ang turo sa simbahan at hindi ka namin ganyan pinalaki ng papa mo! Ma, hindi ko naman kayo gustong bastusin. Pero sumusobra na po kasi kayo. Kayo ba? Aware ba kayo na hindi maganda ang ugali ninyo? Na bastos kayo? Na mahilig kayong manghusga ng kapwa ninyo? Akala nyo napaka-perpekto nyo? Pero ang totoo, makasalanan din naman kayo! Tumigil ka na! Ngayon, nasasaktan kayo pag ako naman yung nagsasabi ng totoo. Bakit hindi nyo kayang marinig? Sumusobra na kasi kayo, Ma. Hindi naman kayo ganyan dati, ah. Yung mama na kilala ko, mabait, hindi mapanghusga. Yung tumutulong sa kapwa na walang hinihinging kapalit at hindi marunong manira. Sabi niyo sa akin ni Papa, importante na maging mabuti tayo sa bawat isa. Kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng iba. Pero bakit bigla pong nakalimutan niyo yung sinabi at tinuro niyo sa akin noon? Kung tutusin nga, wala namang ginawa yung pinsan ko sa inyo. Pero grabe yung galit niyo sa kanya. Masama bang makaramdam ng pagkabuisit sa pamilya ng pinsan mong yon? Lalo na sa mga magulang niya? Ang yabang-yabang nila nung araw na kesyo may pera raw sila kaysa sa atin, tapos ngayon ano nangyari? Kinarma na sila! Sila na tong nanghihiram sa pamilya natin! Pero Ma, kayo na po yung may sabi, kinarma sila. Hindi po ba kayo natatakot na baka tayo naman yung karmahin dahil sa ugali nyo? Baka nakakalimutan nyo, bilog ang mundo, Ma. At madalas kung ano po yung tinanim ninyo, yun din ang aanihin ninyo. Doon man lang po matakot na kayo. Doon man lang po maghinay-hinay na kayo sa mga pagsasabi nyo ng hindi maganda. Alam nyo, sa totoo lang, nakakahiya. Kasi kilala pa naman kayong banal at palasimba ng mga kapitbahay natin. Pero ganyan ang ugali ninyo, Ma. Parang hindi tama. Kaya please, Ma, magbago na po kayo. Siguro pagod lamang ako ng panahon na yon kaya hindi ko na rin po napigilang magsalita ng pabalang sa mama ko, Papa Dudut. Alam ko na masamang sumagot sa nakakatanda pero hindi masamang mga tuwiran lalo na kung mali rin naman ang sinasabi nila. Sa pagkakataong yon ay hindi ko po nagustuhan ang ugali ni Mama lalo na yung paninirang puri niya sa kamag-anak namin na lumapit at tinulungan niya. Tapos ang lakas pa ng loob niyang sabihin na mabuting tao siya dahil tumulong siya sa nangangailangan. Yun naman pala ay hindi bukal sa loob niya at sa isip ko ay hindi naman siya inuobligang tumulong o kung ano lang ang makakaya niya. Yun lang ang ibigay niya. Pero ang pagsalitaan at insultuhin mo yung nangangailangan patalikod nito at matapos mong palabasin na mabuti kang tao para sa akin ay isa pong malaking kabaliwan, Papa Dudut. Siguro ay naipon na lamang po ang mga disappointments ko sa ugali ng mama ko kaya nakapaglabas na rin po ako ng sama ng loob sa kanya. Para sa akin ay masyado nang taliwas sa mga turo ng simbahan ng ugali niya tapos
ang lakas pa ng loob niyang isipin na tama o makatwira ng asal niya. Siyempre nagalit din po sa akin si mama at nagkasamaan kami ng loob. Pero that time ay tinis ko po na hindi siya kausapin at suyuin. Pinanindigan ko na po na hindi ako natutuwa sa pag-uugali niya dahil iba sa sinasabi niya ang kanyang mga ginagawa noon. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi po kami kaagad nagkabati ng mama ko dahil naging busy ako sa trabaho ng mga panahon na yon. Naging excuse ko rin ang madalas kong pag-overtime para hindi kami magpang-abot sa bahay. Pag-uwi ko kasi ay natutulog na sila ni Papa. Tapos inaagahan ko na lamang ang alis ko para hindi na kami magkita pagising ko. Yun po ang unang beses na nagalit ako kay mama at ayoko siyang sanayin na mapapatawad ko siya kaagad dahil baka isipin niyang tama siya. Sa katwiran niya at mali ako dahil na-realize ko yon kapag ako yung unang nanuyo sa kanya. Kaya lang ay mabigat po sa dibdib na may kasamaan ng loob tapos ay magulang mo pa. Nang mga panahon na yon ay napansin po ni Kyle na malungkot at iritable ako kaya naikwento ko nga po sa kanya ang pinagtalunan namin ng mama ko. Nakinig lamang po si Kyle at inunawa niya ang mga sinasabi ko, Papa Dudut. Hindi niya ako ininterrupt pag nagsasalita ako at hanggat maaari iniiwasan niyang magbigay ng opinyon o payo pag hindi ko hinihingi. Isa lang yon sa maraming magagandang katangian ng boyfriend ko na nagustuhan ko sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga ramdam ko na nasa tamang tao ako. Nung hindi ko na po alam ang sasabihin at gagawin ko ay saka ko po hiningi ang panig ni Kyle, Papa Dudut. Bagay na hindi naman niya pinagkait sa akin, Papa Dudut. Babe, kanina ka pa malungkot ah. May problema ka ba? Ay, nagkatampuhan ulit kasi kami ni Mama. Pero this time, tinitiis kong wag makipagbati sa kanya. Pwede ko bang malaman kung anong dahilan? As usual, katulad pa rin ng dati, yung ugali niyang judgmental at ang hilig sa pakikipagchismisan. Nasagot ko siya kaya ayun, nasampal niya ako. Pero kasi naman sumusobra na siya, hindi na matino yung pangangatwiran niya. Lumalabas kasi na dinidepensahan niya ang sarili niya na mabait siyang tao, kahit ang sama naman ng ugali niya. Babe, mama mo pa rin yun. Kaya nga ako mas nalulungkot kasi mama ko siya. Ayoko na nagkakaganon siya. Hindi kasi yun maganda eh. Kung concerned siya sa isang tao, hindi na niya kailangan i-chismis o pagsalitaan ng masama pag nakatalikod. Inintindi ko naman siya katulad ng mga payo mo. Pero nung nagkasagutan kami nung oras na yon, napuno na ako eh. Oo, mali ako na nasagot ko siya. Aminado naman ako doon, babe. Pero hindi ko magawa mag-sorry sa kanya kasi baka palabasin niyang tama siya at ako pa yung mali. Kaya tinitiis ko siya. Naiintindihan ko na dapat matuto rin ng mama mo kasi sumusobra na siya. Sana lang huwag niyong patagalin ang away niyo kasi baka ikasira pa yan ang relasyon niyo mag-ina. Alam ko naman na mahal mo ang mama mo, babe. Siyempre naman, mama ko yun. Tsaka ayoko rin talaga na tinitiis siya kaso kailangan niyang ma-realize na hindi ako natutuwa sa pag-uugali niya. Sino ba ang gusto niya magsabi sa kanya na mali ang ginagawa niya? Ibang tao pa ba? Dapat kusa yung manggagaling sa pamilya namin. Para sa loob pa lang ng bahay namin nakokorek na yun. Yun kaya lagi nilang sinasabi sa akin ni Papa, tapos magagalit siya pag pinagsasabihan ko siya. Dahil anak lang ako, ganun? Mali yung ginagawa ko dahil mama ko siya? Ganun ba yon? Kadalasan ayaw ng matatanda na pinagsasabihan sila na mas bata sa kanila. Ganyan din ang mama ko. Minsan minamasama niya kapag pinapayuhan ko siya. Anong ginagawa mo para ma-realize niya ang mga sinasabi mo sa kanya? Inuulit ko lang din sa kanya mga sinabi ko. Tinatsaga ako para ma-realize niya ang punto ko. Pero pag sobrang close-minded na siya, hindi ko na muna ipinipilit. Minsan nagugulat na nga lang ako na siya na mismo nakaka-realize na tama ako at mali siya. Pride lang din kasi nila yon dahil nga hindi sila sanay na pinagsasabihan.
Akala kasi nila porque magulang natin sila, alam na nila ang lahat. Siyempre kung concerned sila sa atin, concerned din tayo sa kanila. Yung ibang anak nga dyan, hindi na pinagkakaabala ang pagsabihin ng parents nila kasi feeling nila alam na ng mga magulang nila ang tama at mali. O kaya naman, wala lang talaga silang pakialam sa mga nanay at tatay nila. Pero hindi naman lahat ng mga anak katulad nila. Meron din kagaya natin. Kaya nga ang maipapayo ko lang, kung hindi ma-realize agad ng mama mo, bigyan mo lang ng time. Malay mo may mangyari, tapos masabi niya na tama ka pala at mali siya. Ang magagawa ko na lang ngayon ay ipag-pray ang mama ko. Alam ko naman na hindi ako nagkulang sa kanya bilang anak. At pag sinabi ko kay Papa ang tungkol dito, siguradong kakampihan niya ako. At saka alam mo, sa totoo lang, ayoko rin naman na hindi kami nag-uusap ng mama ko eh. Kasi ngayon pa lang na ilang araw kami hindi nag-iimikan, miss na miss ko na siya. Huwag mong tiisin ang matagal ang mama mo. I'm sure namimiss ka rin niya. Feeling ko rin nga, ako kaya ang paborito niyang anak. Bukod sa wala talaga siyang choice kasi wala naman akong kapatid. Yan din sanang sasabihin ko, naunahan mo lang ako. Thank you babe ha. Kung wala ka, baka hindi gumaan ang loob ko. Pasensya ka na rin kung puro konsumisyon ko sa mama ko ang nagkukwento ko sa'yo. Wala namang kasi yun babe. Masaya ako na napapagaan ko ang loob mo. Papadudot muli ay napaisip po ako sa mga ipinayo sa akin ng boyfriend ko. Kaya naman consider ko po na makipagayos na sa mama ko. Sabi ko naman mabigat sa dibdib ang may kasamaan ng loob lalo pat parents natin yon. Hanggat maaari ay ayoko rin pong tumagal ang tampuhan namin ni mama dahil mahal na mahal ko po siya. Kaya nga after ng work that day ay dumiretso po ako ng simbahan para ipagdasal na sana'y hipuin ang kamay ng Panginoon ang puso ng mama ko upang hindi siya madaig ng dyablo, para hindi siya maging certified chismosa at mapanghusga sa kapwa. Magaan po ang loob ko na lumabas ng simbahan ng araw na yon, dala-dala yung pag-asa na diringgin ng Diyos ang panalangin ko. Kinagabihan, plano ko pong makipagbati na kay mama pag uwi ko pero wala pong tao sa bahay namin, papadudot. Nung unay nagtaka ako tapos ay kinain ako ng matinding kaba nang mag-ring ang cellphone ko at nakita ko ang pangalan ni Papa sa caller ID. Aandap-andap ang dibdib ko nang sagutin ko ang tawag at mas lalo akong nanlumo nang sabihin ni Papa na nasa ospital daw sila ni Mama dahil dinala raw niya ito doon matapos niyang matapilok sa hagdanan ng bahay namin habang bumababa dahilan para dumaus-us siya at mabalian ng buto. Dali-dali po akong pumunta sa kinakaroonan nila at awang-awa ako sa mama ko. At nang makita ko naka-wheelchair siya at inaalalayan para maihiga sa kama, kinailangan niyang magstay pa ng ilang araw sa ospital para magpagaling kaya todo asikaso naman po ako. Matapos kong mag-file ng leave sa company namin. Ano ma? Okay ka lang ba? Masakit pa rin po ba yung balakang nyo? Ayos na ako, nak. Huwag ka na masyado mag-alala kay mama. Gagaling din ako. Kaso nabalian kayo ng buto. Matatagalan pa daw bago tuluyang maging okay yan. Oo, pero hayaan mo na. Gagaling din naman ako basta sundin ko lang ang sinabi ng doktor. Huwag ka na masyado mag-alala sa mama mo, Jamie. Atapang atawa ata ako. Hay, si mama talaga nakuha pang magbiro. Alam ko naman po nagagaling kayo. Kaya lang hindi nyo maaalis ang pag-aalala sa akin. Alam ko naman po na aksidente ang nangyari kaso nag-aalala pa rin ako eh. Alam mo, nak, huwag kang matatawa ha. Pero na-realize ko na karma ko na yata to. Kasi nitong nakalipas, ang sama-sama ng ugali ko. Manaman. Totoo naman eh. Tapos na-realize ko rin na tama ka sa mga sinabi mo sa akin, nak. Na sumusobra na ako. Na hindi na maganda ang mga sinasabi ko. Ang totoo, nahihiya lang akong aminin na tama ka. Kaya hindi pa rin ako nakikipagbati sa'yo. Inihintay kitang lumapit sa akin tapos saka sana ako hihingi rin ng tawad sa'yo.
Ayos na po yun, ma. Ang mahalaga po ay na-realize nyo ang mga mali ninyo. Hindi po kasi talaga magandang gawain ng manira at mang-insulto ng tao matapos nyong tumulong. Kahit ang pakikipagtsismisan, hindi rin po yung mabuting gawain. Natatakot lang ako na baka kasanayan nyo yun tapos makalimutan nyo ng maging mabuting tao. Hindi mangyayari yon dahil palagi mo kong pinapaalalahanan. Alam mo bang kinausap din ako ng papa mo tungkol sa napapansin niyang pagbabago raw ng ugali ko? Doon ko naisip na hindi lang pala ikaw ang apektado, pati ang buong pamilya natin. Hindi naman kasi dapat ganon, lalo pat tumatanda na ako. Sinabi po sa akin ni Kyle na may paraan ng Diyos para iparealize sa atin ang mga bagay-bagay na nakakalimutan natin. Hindi ko lang akalain na ganyan ang mangyayari sa inyo, ma. Sabi ko naman sa'yo, karma ko to. Mabuti habang maaga nakapag-isip-isip na ako. Kasi kung sakaling nagtagal pa, ay ewan ko na lang talaga. Naman wag naman po kayong ganyan mag-isip. Parang binibiro ka lang eh. Hay, pero pasensya ka na talaga sa mama ha. Pati sa mga masasama akong sinabi sa boyfriend mong si Kyle. Natatakot lang talaga kami ng papa mo na maulit yung nangyari sa'yo noong iniwang ka ng lalaking minahal mo. Ayaw na naming makita na nasasaktan ka, Jamie. Para kasing doble ang balik sa amin. Mas nadudurog ang puso namin. Wala naman pong garantiya na hindi na ako masasaktan pag nagmahal po ulit ako, di ba? Pero mas pinili ko pa rin pong subukan at hindi sukuan ng pag-ibig. Kasi hindi naman pare-pareho ang mga lalaki eh. Meron at meron pong mga katulad ni Kyle na alam kong mahal ako. Panatag ako pagkasama siya at masaya po ako. Mga bata pa kayo. Marami pa kayong pagdadaanan. Pero nandito naman kami ng papa mo para gabayan kayo. Naniniwala naman ako na mabuting bata si Kyle. Ako nga lang tong praning kasi nga, alam mo na. Naiintindihan ko po kayo, ma. Kayo ni papa. Sa ngayon, ang importante po gumaling kayo. Kaso wala po kayong choice kasi ako magbabantay sa inyo. Nag-leave na po ako ng ilang araw sa trabaho at wag na po kayong kumontra. Sabi ko nga, ikaw na muna ang masusunod at hindi na ako magsasalita. Magsalita pa rin po kayo, ma. Namiss ko na po yung mga kwento nyo. Basta wag lang po puro chismis ang ikukwento nyo, ha? Sobra ka na sa mama mo ha? Ma, sorry po ha kasi nasagot ko po kayo. Pasensya ka na sa mama kasi nasampal kita. Hindi ko na uulitin. Dapat kasi mas naging maunawain ako at hindi nagpadala sa bugso ng damdamin. I love you, ma. I love you too, anak. Papa Dudut, wala pong pagsidla ng kasiyahan na nararamdaman ko ng panahon na yon dahil bati na kami ni mama. Kahit po gano'n ang naging ugali niya sa mga nakaraan ay mahal na mahal ko po sila ni Papa. Masaya ako kasi unti-unti na niyang binabago ang hindi magandang asal na katangian niya sa sarili niya. Opo, walang ipinanganak na perpekto sa mundo. Lahat tayo ay may hindi magagandang ugali pero araw-araw ay pwede po tayong magbago hanggang sa kasanayan nating maging mabuting tao. Yan po ang patuloy kong ginagawa sa kasalukuyan, Papa Dudut. Kindness, ika nga nila. Hindi yun matutumbasan ng kahit na anong yaman sa mundo at hindi rin po mananakaw sa'yo. Sa kasalukuyan, going stronger pa rin kami ni Kyle at kasama ko rin po siyang magsimba at mag-serve sa church namin every Sunday. Kasundong-kasundo rin po niya ang parents ko, Papa Dudut, lalo na si Mama. Para siyang nagkaroon ng anak na lalaki sa katauhan ng boyfriend ko. Mapalad ako dahil ibinigay ng Panginoon sa akin si Kyle pagkatapos kong mabigo sa unang pag-ibig ko. Kaya nga lagi namin sinisiguradong dalawa na ang Ama ang sentro ng aming pag-iibigan upang makaya naming lagpasan ang mga pagsubok sa buhay na ibabato sa amin. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong itampok ang story ng buhay ko at sana tulad ng inaasahan ko ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. God bless po sa Barangay Love Stories and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jamie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito?
Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.